Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Dito po ako ngayon para bisitahin ang atin pong pinapagawang building para po sa ating lagayan ng incubator and hatcher together ng atin pong itikan mismo. Kaya grabe po ang gastos mga kagandang buhay sa pagpapagawa at may isa katuparan natin ang ating mga project. Kaya i-update ko po kayo ngayon together po ng ating mga panday, mga kagandang buhay. And sa ating po kontraktor, nandito po siya. Kontraktor, kaway naman dyan kasi update natin yung yung project mo. So, update natin kung maganda ba ang pagkakagawa ng ating kontraktor. Ang galing po talaga ng nakita nating location para po sa ating farm, mga kagandang buhay. Dahil walang kapitbahay at saka parang sulo natin ang lugar. Oo, ayan, maraming nagbibilad ng palay dito. And then, dito ang ating bibihan. So, later on, mga kagandang buhay, ay gagawa tayo ng permanent building para po dito sa ating itikan. Yay! Ayos na eh. Dumating po ang ating delivery ng dagdag na materyales. Hollow blocks and kabilya. Dito din po ang ating engineer Noynoy dahil siya pa rin po nagmamanage ng mga materyales natin. Siya pa rin po nag-checking kung maganda ang mga materialis na ino-order ni natin, contractor. So nagbubuhos po sila ngayon. Dati na itong building, mga kagandang buhay. Tapos pinadagdagan ko lang po ng buhos para po kumasya yung ating incubator and hatcher dahil kung nandun po kasi sa budiga namin sa Toledo, medyo kulob po yun, nag-overheat ang ating incubator. Kung malalaki na ang mga sisiw. Kasi pag malaki na ang sisiw ng ating pong hinahatch o ng ating ino-incubate, is nagdadagdag sila ng heat. So nadadagdagan ang temperature rate po. At lalo na kulob pa ang budiga natin doon. Kaya minabuti ko po, mga kagandang buhay, na ito po ay dagdagan na lang. Yung maliit na kubo dati dito, dagdagan na lang ni contractor natin. Ayan para kumasya po yung ating hatcher at saka incubator. Binabagbag natin. Nakapagpaalam ka na ba niyan? Huli na, magpaalam, babagbagin muna. Ang kontrata po ni kontraktor dito, mga kagandang buhay, sa pagbuhos lang. Kasi yun lang kung makita ninyo, yung dating buhos nito is, yun lang, yung luma doon Yun lang. Kontrata po ni kontraktor dito is 50K. Dala trusses. Malaki bang tubo mo niyan? O tamang-tama lang? Presyong kapatid. Presyong kapatid. So ayan. Trusses po yan, mga kagandang buhay dito. Steel trusses, di ba? Oo, may babayaran kami ngayon. Partial pa lang para sa trusses. Mga tubular. Nasa 153,000 yung babayaran natin. Pero marami na tayong nabayaran nung una. Ayan didikit natin sa kalsada para magkaroon tayo ng pintuan dito, malapit lang. Madali lang magpunta sa ating incubator. So, malaki na ito. Anong sukat nito? Pagka natapos, ano na sukat? 18 feet by 18 na. Dati, ilan lang yun? 10 by 10 lang yun. O ngayon, 18 feet by 18 na ito.
Kakasya ba yung incubator natin dito kung magdalawa pa? Kasya pa rin? Kayo yung hatcher natin. Okay pa rin, engineer, no? Yun. Ang ating project. Ayan naman yung bahay ni Ron ngayon. Po, ang ganda na ng bahay ni Ron sa loob. Fully furnished na. Wow! Tapos ito, may isang building pa. Tapos, meron po tayong hagdan dyan. Pababa. Mag-ano tayo, pati na rin yung bubong dito ng CR natin. Kasi CR po ito mga kagandang buhay. Oh. Sakupin na rin po yan ang bubong. O, dito na po si Ron. Napakaayahay po ang buhay niya dahil malapit na pong bantayan yung kanyang incubator. Kasi walang tulugan yan kapag na-stress yan sa mga ini-incubate niya. Oh no! Ron, ilan yung babaeng itik mo? Palagay mo, abot ba ng 500 o mahigit-higit ng konti sa 500? Mga 520, ganyan. Mahigit-higit ng konti. At least wag bababa sa 500. Imagine mga kagandang buhay, sa 3,000 eggs po nating na-hatch. Yung 1.8 po hindi napisa. Yung 1.2 napisa, pero lalaki naman yung iba. So, yung nakuha natin na babae is mahigit-higit na konti na 500. Pero siguro, baka may ano pa yan, hindi natin alam, may mamatay pa o whatsoever. Okay na yun. Abot tayo ng kahit 500 lang. Ang expectation po nun mga kagandang buhay, makakakuha tayo ng 750. Pero hindi po nangyari. Dahil siguro sa first time namin na nag-incubate at nag-hatch, ay nako, nakita naman ninyo ang journey namin nung umpisa. Talagang dikdikan sila, siksikan sila dun sa hatcher. Kaya doon siguro nagkamali kami doon mga kagandang buhay kaya hindi napisa yung iba. Pero charge to experience, mga kagandang buhay, sa susunod siguro, tataas din yung recovery. Aww. So, ayan po ang building natin para sa ating incubator. Doon po sa baba, pakita natin mamaya yung mga itik natin. At saka yung building din doon para po sa ating mga breeder. Kasi yung breeder natin, mga kagandang buhay, lapag lang. Sabi kasi ni Sir Renato, mas magandang hindi hanger type yung ating building para po sa ating breeder. Mas maganda kasi yung pangingitlog daw. Tanungin nga natin ang ating agriculturist kung bakit kailangan nasa lapag lang ang ating mga breeder. Hello, young agriculturist, Ron's Farm Official. Kamusta? Okay naman. Busy sa mga project. Narinig mo yung question ko kanina? Bakit maganda yung yung sa lapag lang yung mga breeder? Kasi para maiwasan yung mga reject ba? Madali kasing mabasa kapag hanger type. At suitable talaga yung yung building namin na ipapakita namin mamaya. Kasi lang yan, semi-hanger type. Na kasi ngayon yung panahon natin, masyado na mainit. So kailangan nila na may hanger din na area. Kasi kapag ganitong tag-araw at tirik yung araw, dyan sila magpapahangin-hangin. Pero kapag gabi, doon sila yan mangingitlog doon. Kasi pupunuin namin yan ng ipa ng palay para yung mga itlog is malinis at pasok talaga ni incubate. Saan ka kumuha ng design? Nag-research din sa mga farm. At siyempre, yan din yung ni Sir Renato doon. Yung semi-hanger type? Hindi yung sukat ba? Kasi yung 1 square meter daw is good for 5 na breeder. So sa 500, yan? 100 square meters. So kailangan tapusin natin ito hanggang dulo ng pader kasi kukuha pa tayo ulit ng itlog ba? I-hatch natin. Dito lang naman na to, breeders lang dito. Breeders. Pero kailangan natin magdagdag pa rin ng building. Sa 3,000 breeders.
ito na daw yung ano natin, mga grower, mga layer na natin. Dito na lahat. So papagawa tayo ng hanger type na talaga dito kasi mabasa. Oo. Oo. Kaso lang, ano kasi to sila, parang, siyempre, anuhin mo sa umaga, papakawalan mo sa umaga, then hapon lang naman sila doon sa kulungan nila. Tingnan natin kung hanger type or Hanger lapag. type talaga dito, hindi pwedeng lapag dito dahil bumabaha dito. So ang lupa natin is doon sa nakakural banda. Doon ang ganda. So pwede nating rentahan yung sa bandang ano pa, harapan. Doon sa pinaka ano pala likod. Sira na nga yung mga net. Sira na. Oo. Sobra na rin isang taon yan. So itong area na to is 4,200 square meters. Itong ano na to, may tubig. Yun. Tapos meron tayong nabili doon pabundok na 2,600 square meters. So 4, 5, 6. So almost na 6,500. Sobrang kalahating hektarya to. Oh, yun na yung magiging Ito 700 lang to eh. 700 lang ito dito. Napakuralan na kaagad natin. Kaya nung dumating ang itik mo, nagka-project tayo ng itik, nakakural na siya. So yun. So suggest ko sa iyo at sa ating mga viewers, mga Kagidang Buhay, ganito kasi yung area oh. May tubig yan. Oo, galing po doon sa bukal din na sakop ng ating area, doon banda o sa likod ng Puguan ni Ron. Dalawa yung bukal dito. Doon na area, doon sa mga... Doon. Diyan, Sa sa may left and bundok. right side, mayroong bukal. Oo, doon banda mga Kagidang Buhay, may bukal din doon. Oo, May sapa na maliit. meron. Tapos dito, private natin ito. Meron talaga ditong bukal. Diyan, sa Hindi private. talaga na ano yan. Hindi talaga Nauubusan. nauubusan. Doon medyo Nauubos bumababa dito. yung tubig doon. Hindi rin nauubos, bumababa lang. Pero dito maano talaga yan. Dito talaga malakas. Oh, malakas talaga yan din. So, ganito po ang area namin, mga Kagidang Buhay. Nakita nyo ba yung kural na yun, oh? Ayun, pakita natin, ha. Yan yung kural. So, dyan kami mag-uupisa ng building. Oh, hanger type talaga, anak ko. Oh, type. Hanger type talaga ito. Yan. So, yan po ang development na. At hindi ka na mamumroblema ron dahil yung incubator natin, malapit lang sa'yo. Yan, 18 by 18. Tapos yung ano niyan, yung bubong, abot hanggang doon sa may kamatsili. Para pwedeng gawa natin ng ano ba, hugasan ng iyong itlog alat. Hanggang dyan, no, sa may kamatsili. Pwede yan. Kasi may CR dyan para sa ating mga tao. Depende. Gusto ko nga dito yung dyan, no, sa... Ah? Papa-flooring ko rin yung doon eh. O, papapluring mo. Yun, oh. Maging grahe yun at hugasan ng itlog. Doon, papagawan ko yun ng, ano, ng extension pa yung bahay mo doon, banda. Ay, matagal pa. Oo. Yan po mga Kagidang Buhay, naghihintay na lang po kami ng aming color roofing. 0.5 po ang aking in-order na kapal. Sa bahay kasi ni Ron is 0.6. Oh, makapal ito. Makapal talaga at mas mahal. Eh, pang bahay naman kasi. Oo, so dito 0.5 lang po ng kapal. Pero segunda lang yun, hindi naman sobrang nipis yun. Oo. Konti lang naman. Mas malaki pa to sa bahay ko. 18 by 18 ito, Ron. Oh, mas malaki So, pa to. tamang-tama. Kontraktor, lagyan mo ng heat absorber, ha? Oo, hindi pwedeng walang heat absorber yung pagkabit ninyo. Tapos lagyan ng kagaya ng ginawa ni Engineer Noynoy, yung may Tali. latid siya na, ano ba, alambre. Bumili na si kontraktor ng Ng ratan. Ano, alambre? Ratan na Ratan, nylon, no? Nylon na makapal. So, meron pa tayong problema dito sa ating area. Yung, ano mo, yung line mo ng electricity, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya, yung kontraktor. So, Eh, di ba na-orderan mo na kontraktor? ilang metro? 290? Magkano yung isang metro? 290 po kasi pinuntahan tayo dito ng Akelco. Oo, tapos sinabi na pang-ilaw lang daw yung ano mo pala na binili na yun. Yung service drop natin eh substandard. Aboy. Pang ano lang yan, pang bahay. Ang bahay lang. Eh, alam naman natin yung incubator.
ceramic valve yung gamit. Mm-mm. Tapos ilan pang ceramic valve yung gagamitin. Sa incubator na yung good for 3,000 setter is 6 agad na tig 25 watts. Ilan agad yun? 150 watts. Isa brooder naman natin, pumapatak rin ng 200 watts mahigit. Kung sumabay yan, Ay, di ba pumutok na yon? Pumutok yung breaker? breaker lang naman yan. Oo. Delikado, delikado. Kaya papalitan natin kaagad kontraktor at engineer dyan. Kailangan masettle natin yun bago tayo maka-operate dito. Grabe po. Tingin-tingin lang yung atong kontraktor at Init, grabe ganyan. mainit, sobra. So, ayan na, patapos na po mga kagandang buhay. Ang atin pong buhos. Makikita niya ito sa sunod na update. Malagyan na po yan ng mga steel. Pangbubong po, steel truss. Ang bahay ni Ron, na lang, hindi pa napinturahan dito sa labas. To be followed na lang dahil wala nang pera, ubos na. So yan, kung nakita ninyo yung umpisa ng building na to, nirecrap natin itong sapa dito or yung lagusan ng tubig, nirecrap natin, pinatibayan para magkaroon po ng bahay dito para makatipid. Ito naman, Ron, yung natin, recrap ulit para tumaas, level sa kalsada. Level to sa kalsada. Yung nagluto pala siya ng itong alat, oh. Gabi lang to. 53. 53 yung niluto mo. Dalhin namin sa Boracay, So, ayan po, mga kagandang buhay, dinagdagan ng 3 patong. Gagawa tayo ng kubo dito. Tambayan. Oo, tambayan po. Kasi nagpatambak ko, tinambakan natin dito para at least magamit pa yung space. Tambakan natin to. Ganda dito kaya di na makalipad yung manok ko. Hindi na makalipad yung manok mo dahil sobrang taas na ng bakod. So hindi po basta-basta mga kagandang buhay yung pag-develop ng area. Buti na lang po medyo mura lang yung pagkakabili natin ng lupa dito, Ron. Kasi akala ng iba hindi maganda itong area. Pero nung nakita ni Papa Roger, sabi niya walang kapitbahay. Pwedeng pwede. Ganda dito. Ang ganda ng lugar, mga kagandang buhay, oh. Yung mga itugalat ko, doon lang oh. Nag-umpisa na rin po si Ron's Farm Official sa pag-alaga ng mga native chickens dito. Tapos ito yung kambingan niya. Tapos ayun na po, ang ating semi-hanger type na kulungan ng itik. Mamaya po, tingnan natin yan. Grabe, puro steel talaga mga kagandang buhay. Binandahan na talaga ni Ron para isang lang ba? Isang pagawaan lang. Ayos na. Ito naman ang bahay niya. Lagyan natin ng yung kagagawa. May CCTV. May CCTV tayo. Perfect na perfect po itong area ni Ron para sa ating project. At marami na po ang nag-i-inquire tungkol po sa ating Itik Pinas. Pero breeder pa lang po ang ating pararamihin. Saka po tayo maka-produce ng commercial line. Ayun po ang journey namin. Ito po ang brother. Dapat nga po mga kagandang buhay. Dito na sila sa bagong building. Pero mamaya pa po darating ang ating colored roofing. Mamaya pa po para may lipat sila dito. Ma-flooring pa po natin yan. Parang raisa lang po ang ilalagay dun sa kabila. Mga 2 patong. Natin pong gagawin doon. So malaki-laki pa po ang ating budget na i-google dito. Ayan na po. Oras na para kumain ang ating mga panday na magigiting. Sabi. Kain na sila.
Kumusta na kaya ang mga itik ni Ron? Gaano na kaya sila kalaki? Pakita mo nga Ron. Gaano na sila kalaki? Aba, babae ba yan? Wow, ang laki na nila. Sobrang healthy. Kaki, itik Pinas kaki. Wow. Hala, babae ba yan, Ron? Babae? Wow. Healthy si Inday ah. Inday, kamusta? Hala. Ilang araw na yan sila? 20. February 20? 15 na. 15 days na. Dapat doon na sila sa ano nila, kulungan. Half month. Na laki-laki na. Hala, grabe na siya, oh. Ang laki na niya. Grabe, katuwa ni Ron. Katuwa ni Ron sa project niya, mga kagandang buhay. Dahil si Ron naman walang experience nito, pero puro lang talaga lakas ng loob. Puro lang pag-aaral ang ginawa niya. Kaya mag-e-invest siya ng kaalaman sa pag-aalaga ng kanyang itik. Yun muna. Para kapag may mga seminars po na gagawin kami dito sa aming barangay, pag dumami na po ang aming breeder at makapag-produce na kami para sa mga farmer, ay equip na po ang ating young agriculturist para po sa mga katanungan ng ating mga farmers. Ayun pong invest niya, hindi lang po sa na-search sa YouTube, hindi lang po sa mga advices niya nakukuha, kundi inabsorb niya lahat yung mga advices, turn into own experience. Okay na. Masikip na sila doon sa loob. Tingnan natin. Kung masikip nga ba? Tingnan po natin mga kagandang buhay sa loob kung gaano nakalaki ang ating mga pure line na itik Pinas. For the meantime, na mahinga muna ang ating mga construction worker para sa kanilang pagkain. Sarap ng ulam nila. Gutom na, kontraktor? Be. Wow! Pusit yung ulam nila. Katakam-takam ah. At nakain nila oh, tapos nakabidyo pa sila. Baka naman, mahiya sila sa mga subo nila, mga kagandang buhay. Ganun talaga ang buhay. Construction worker. Ang importante, marangal na trabaho. Tsaka okay ang sweldo. Hindi ba sila binibiti ni, ni contractor? Contractor, malaki na babayaran ko sa iyo. No? Natawa si engineer. Nabitin ba? Hindi ka pinabali ng engineer? Ha? Mamaya bukas na lang. Kasi Sabado bukas, oras sa sweldo. Mag-overtime ba kayo sa linggo? Mukhang late na yung ating lagayan ng mga bibi. Kain sila, hayaan na natin at nahihiya sila sa kamera, mga kagandang buhay. Tinapos muna nila yung trabaho nila. Nakikita nyo ba yung mga itik ni Ron doon, oh? Yun. Yun, yung mga itik niya. Wow! Laki ng area na to, mga kagandang buhay, para po lagyan natin ng ating mga magpuproduce na ng itlog para po makabenta tayo ng fresh egg at saka makagawa ng itlog alat.